For you alone deserve all praise. Father, we love you as we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that is beyond and brings me to my need. For there are none you made, for you alone we worship and adore you. Father, we long to sing your praise, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you as we worship you this day. One more time, for you alone, for you alone deserves all glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise, for you alone deserve all glory, for you alone deserves all praise. Father, we love you as we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you as we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you as we worship you this day. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth and reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing and with your power. I love you, Holy Spirit. You're cultivating my
power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. And reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this grace, but I can see face to face. I worship you in spirit and in one word after I'm reaching for you. I'm reaching for you. Come on, boy. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat tayo, Panginoon, sa oras na ito, God. Patuloy ka manahin, Panginoon. Tinakas, sinasamba, Panginoon, sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon. Yung banal ng Espiritu, Panginoon, sa patuloy manahin, Panginoon, sa gabi ito. After the daily work, Panginoon, Lord God, ikaw pa patuloy na manahin sa amin mo, ang puso, sa amin mo, ang buhay, Panginoon, sa oras na ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi mo mawala kamulan pa yung gabi ito, Panginoon, sa amin mo nananahin, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, sa meron ka pong gagawin. Meron ka pong gagawin, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, sa bawat manalangin, Panginoon, amin kung uusalin, Panginoon, sa gabi ito. Lord, naniniwala po kayo, Panginoon, na ikaw na po, Panginoon, patuloy na pipilit, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, dahil sa ganito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, sentro lamang po namin, Panginoon, na kami mga puso, isipan sa iyo lamang, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy pong gabayan, Panginoon. Hindi po, Panginoon, magdadala ngayon, Panginoon, ang salita sa gabi ito, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon, ikaw may dahas, Panginoon, sa kanyang mga buhay, sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang mo tayo sa kanyang malalim, Panginoon, ang mga salita mo lamang, Panginoon. Lord, maraming po salamat po, pagpalain po ang kanyang buhay. Palain po, Panginoon, mga salita na dadahin niya, Panginoon, sa gabi ito. Lord God, ito magbigay pa rin ng kalakasan, Panginoon, sa bawat sa akin, Panginoon. Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Lord, inaakit namin ang katapong bayan, Panginoon, sa gabi ito. Sa amin pong gawang mananalangin, Panginoon. Hindi pa naman namin pinaupisahan, Panginoon, God, hindi wala ka, Panginoon, na meron ka pong manalangin na tutugunin, Panginoon, sa gabi ito. Hallelujah! Hallelujah! Maraming po salamat, aming anak. Maraming po salamat, Panginoon. Maraming po salamat, Jesus. Sa panalangin, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Mapagpalang gabi sa lahat. Mapagpalang gabi, mga
Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, sa araw-araw na Kanyang ginagawa sa ating mga buhay. At napakabilis ng araw, ngayon Huwebes na naman. Parang kailan lang nag-redsan, yung mga nag-redsan. Pero mas masaya naman kami sa garage. Kala niya magpapatalo. Nag-garage kami. Anyway, purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Huwebes na naman. Ito na naman ang pribilehiyo na tayo ay makapag-aral ng Kanyang banal na salita at makapag-offer ng panalangin sa Panginoon. So, may tanong po ako ngayong gabi. Sino po dito ang cook sa atin? O yung kaya yung mahilig magluto? Parang halos lahat mahilig magluto. Ano? Ako lang yata yung hindi mahilig magluto. So, kung tayo po ay nagluluto, ano po yung number 1 ingredients na hindi nawawala sa listahan? Yung talagang hindi siya nawawala sa listahan. Ano po yun? Salt. Tama, asin. So, kung yung asin hindi nawawala sa ating listahan, kahit ano, kunyari yung magic sarap, pwede siyang mawala. Yung 5 pakete ng magic sarap, pwede mawala. Basta may asin, okay lang. No, makin mo 5 pakete ng magic sarap. Okay lang mawala yung magic sarap pag lang yung asin. Kasi yung asin talaga yung nagdadagdag ng flavor sa ating niluluto. Mapasabaw man yan, mapatinola, mapapaksiw, mapaprito, talagang may asin talaga yan. Hindi nawawala ang asin. So, minsan nga okay lang kahit walang betchin, okay lang. Magic sarap, okay lang. Basta may asin, okay na. So, ang purpose po talaga ng asin sa ating pagluluto is to add flavor para mas lalong sumarap ang ating niluluto. So sa niluluto natin, pag walang asin, ano po ang magkalalabasan ng ating niluluto? Maalat. Maalat. Pwede, tama. Pwedeng maalat. Sobrang alat. Pag hindi tama, matabang. Kasi dapat ang asin talaga sa pagluluto is tamang-tamang timpla. Alam niyo na mga nagluluto. Ako, hindi ako nagluluto eh. So talagang ang asin is maraming purpose sa ating pagluluto. Meron din ang purpose ng asin is to preserve. Ma-preserve yung mga daing, yung mga... Talagang malaki ang purpose ng asin sa pagluluto. Kaya napakahalaga talaga ng asin sa aspeto ng pagluluto. So, di bali na yung mga nabanggit ko kanina, di bali wala na yun, basta ang asin is meron. So, Sister Joanna, ano ba ang pinupunto mo? Hindi naman to cooking show. Hindi naman to cooking show, bakit ang minimension mo mga asin, tsaka yung mga rekado na yan. So, tumbukin mo na Sister Joanne. So, katulad ng ating sinabi kanina, asin ay may connection po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Ang ating text po ay magmumula po sa Mateo, Kuya PJ. Mateo chapter 5, verse 13 to 16. Kausap ng Panginoon dito ang mga believers, ang mga disciples. Kayo ang asin ng isang katauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pinagpala na po ang nakarinig ng salita ng Panginoon. So, napakaganda po ng mensahe ngayong gabi ng Panginoon. Praise God. So, pero sa English, basahin natin, daanan natin sa English. Next slide, Kuya PJ, ikaw na lang. Sa next slide. Sa English po, daanan natin. Ang sabi po dyan, yung unang talata po, you are the salt of the earth. Ang pangalawa po is, pasensya na po kung maliit masyado, you are the light of the world. Sabi dyan. So, magningning ka sa mga tao sa paligid mo. Paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. At ang very purpose po nito ay papurihan po ang ating Ama na nasa langit. So, ilang verses lamang po ito? 4 po ang verses lamang na po ito. So, napaka-figurative metaphor po ng Panginoon dito na ang pagpapahalimbawa niya po sa atin is maging asin at liwanag po tayo sa sangkatauhan. Tayo ay nalintunad niya na maging asin at liwanag sa iba. So, Sister Joanne, literal ba na dapat maalat ako? Literal ba na dapat maalat ang aking pawis? So, given ang ating pawis is maalat talaga yan.
So, Sister Jo, literal ba dapat na maalat ako? Yun ba ang ibig mong sabihin? Kasi figurative to metaphor ang pagkakasabi ng Panginoon sa mga disciples. This text is referring sa mga believer of Christ. So, Sister Jo, ano ba ang ibig sabihin mo nga, you are the salt of the world? So, ito na. Yung teaching po natin dito is we are meant to influence people. Nilikha tayo ng Diyos to influence people in a good way. So, naging bahagi ka ng katawan ng Panginoon, naging bahagi ka ng katawan ng simbahan, is to meant to influence people. So, tinawag ka ng Panginoon to be the salt of the world. Ikaw ay tinawag ng Panginoon to influence people, a good influencer. So, remember, sa mga panahon yun, nang kausap niya yung mga believers na yun, kasama niya ang mga disipulo niya noon na nakausap niya. Tinuturuan ng Lord yung mga disciples na you are the salt of the world, you are the light of the world. So, sabi ng Panginoon, dapat alam niyo yung goal niyo. Alam niyo yung mission niyo na kayo you become the light and the salt of the world. So, salt means adds flavor, sinabi ko na kanina, adds good taste sa ating niluluto. So, as a salt, we need to be a good example of follower of Christ. So, example of followers of Christ, maganda tayong ehemplo sa ibang tao. Hindi lamang sa ibang tao, kundi sa ating mga kapatiran. Kahit nasa loob at labas po tayo ng simbahan, dapat maganda tayong ehemplo sa ating kapwa. So, magbibigay po ako ng ilan. Next slide po. So, number 1 po is be a positive influencer. You have the right thinking, positibo ka palaging mag-isip para maging you become a salt of the world. So, yung tipong sa 100% na negative is nananatiling may 1% kang positibo. Positibo ka pa rin, you are a positive influencer na kaya mong ginagawa mong, yung pinaka-imposibleng bagay, ginagawa mong posible pa rin. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nagiging influence ka sa tao, nagiging maganda yung pananalita mo, nagiging positibo ka sa lahat ng bagay. Minsan kahit talaga yung nasa paligid mo, puro na negative. Pero pag ikaw is a good influencer, positibo ka sa lahat ng bagay, is nagagawa mong i-twist ang mga sitwasyon dahil ikaw ay positive influencer sa iyong kapwa. Sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon, sa mga problema, is nananatili po tayong positibo sa pag-iisip. We have a positive impact po sa buhay ng bawat isa sa atin. A good taste of salt. At yung dekalidad po na asin. Alam niyo po yung dekalidad na asin. Dapat po ganun po tayo ng mga believers ng Panginoon. We have a dekalidad na asin. So, kailangan natin maging good as honest to be true na follower ng Panginoon. Because this text is referring sa mga believer of Christ. Ang kausap ng Panginoon dito ay mga disciples na tayo po ay isa na rin pong disciples na dapat po ay become a good salt and the light of this world. So, positively influence people. Kaya ang unang character ng isang followers and doer of the word is a positive influencer po tayo sa karamihan. Yung nag-i-impart po tayo ng mga positive impact po sa maraming tao by doing encouragement po. Pag may kapatid po tayo na bibigatan, nalulungkot, kailangan po ng payo. Positibo po lahat yung payo natin. Hindi po tayo nagbibigay ng kabigatan po sa tao. Hindi po tayo nagbibigay ng negative impact po sa tao. Kasi we are the salt of this world. Tayo po ay may magandang dekalidad ng asin na liwanag po para sa iba. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin. So, yung pag-encourage po natin sa ibang tao is nagniningning po tayo sa kanilang buhay. Nagniningning po. Hindi po nakatago ang ating liwanag sa bawat isa sa ating mga kapatiran. So, nagiging magandang ilaw tayo sa nagliliwanag ang ating buhay dahil nakikita po ang Kristo sa ating buhay. So, tayo din po ay nagiging magandang ehemplo at magandang liwanag po sa buhay ng ibang tao. Kung sa panahon po na sila po ay naguguluhan, nalulungkot, nakakapagbigay po tayo ng positive impact po sa bawat isa. Isang dekalidad na liwanag, hindi yung liwanag na nagpapatay-patay sindi. Meron pong mga Kristiyano po kasi na pundido po yung kanilang ilaw.
Alam ko po nagigets niyo po ang ibig kong sabihin na hindi po tayong pumayag na yung ilaw po natin is patay sindi po. Yung pundido po talaga na ilaw po tayong pumayag na gano'n. Meron po kasing iba na Kristiyano pero hanggang ngayon pundido pa din yung ilaw. Patay sindi pa din yung ilaw kasi hindi connected sa salita ng Panginoon, hindi connected sa Panginoon, walang deep relationship sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, yung ilaw na yun is patay sindi. So wag po nating hayaan na yung dekalidad na magandang ilaw na liwanag na yon is nagpapatay sindi po. Dapat habang tumatagal, as we step forward is 2024 again, dapat mas lalong gumaganda yung dekalidad ng liwanag na meron ng isang Kristiyano at isang dekalidad na asin na meron tayo sa ibang tao. So, dapat consistent yung liwanag. Yung sabi nga nila sa Pilipinas, pag joking ka yung GE, ewan ko kung naabot na iba yung GE na brand. Maganda daw na brand yung GE. Ewan ko kung totoo. So, baka naman sabihin ng iba sabihin mo sa kapatira mo, sabi ng salita ng Panginoon, ako daw yung magbibigay ng liwanag sa buhay mo. Baka iba naman yan. Minsan mag-iingat po tayo sa ating mga words. Sis, sabi kasi ng Bible, sis, bibigyan daw. Ako daw yung magbibigay ng liwanag sa buhay mo. So dapat be careful tayo minsan sa ating mga word kasi baka po tayo ay ma-misinterpret lalo na po pag hindi po sila nakakaintindi ng deep na word ng Panginoon. So sabi na salita ng Panginoon sa Bible, ako daw yung magiging asin ng buhay mo. So be careful po tayo sa mga ganung bagay kasi minsan po, iba-iba po ang impact ng word sa kanila, iba ang dating. Minsan baka ma-misinterpret tayo. Tapos, I always advise talaga na pag mga ganung bagay, mga ganung teaching, advice po ko na ask the Holy Spirit na nagpapaintindi at nagpapa-interpret po sa ating kaisipan. So, kasi po minsan iba-iba naman po ang ating environment kasi minsan pagdating sa kanya, okay lang. Pagdating sa kanya, hindi pala okay yung pagbata mo ng word. So, be careful po tayo sa mga word ng Panginoon sa pag-i-interpret sa ibang tao. Na katulad ng sinabi ko kanina, na sabi ng Bible, sabi ni PJ, may kausap si PJ na ganito, sabi ng Bible, ako daw yung magliliwanag sa buhay mo. So, kung misinterpret mo yung text ng Bible. So, be careful po tayo doon. So, be sensitive po tayo. Dapat always ask the Holy Spirit sa guidance ng salita ng Panginoon. Dalawang bagay lamang po yung kanina. Kung positive influencer ka, dapat iwasan po natin maging negative influencer. Yun po yung maalat na asin. Maalat po na asin yan. Kasi kung magandang asin ka, maganda yung dekalidad mo, maganda yung impact mo sa mga tao. Pero pag maalat ka na asin, parang yan yung negative influencer ka. Example po dyan, yung parang nakikimarites ka, hanggang ngayon marites ka pa rin, 2024 na. Yung mga hindi magandang ugali, bitawan na po natin yun. Kung may nalaman po tayo sa ibang tao na hindi maganda, sa sarili mo pa lamang po, tuldukan mo na. Yan po kasi yung nalaman ko sa mentor ko sa Pilipinas na pag nakarinig ka ng hindi maganda sa isang tao, sa sarili mo pa lang, tuldukan mo na. Huwag mo nang i-jump sa ibang tao kasi hindi maganda. So jump mo na sa sarili mo pa lang, pag nakarinig ka ng hindi maganda, period na. So para hindi maging maalat hindi ka magiging maalat, hindi yung magiging negative influencer ka. So sa sarili mo pa lang, pinakamainam talaga, tutuldukan mo na. So, next, katulad nga na sinabi ko kanina, may mga kalidad ng asin na sabi ni Kuya Manny, yun na yung maaaring maging sobrang matapang, yung walang lasa, yun ang pinakadelikado po, yung wala kang lasang asin. Kasi ibig sabihin po, hindi po nagmamanifest ang Panginoon ang Word of God sa iyo kasi wala Para kang patay kasi walang Word of God sa buhay mo. Kasi kung dekalidad kang asin, kung nasa iyo ang Panginoon, you have a good impact to others. Maganda ang dekalidad ng buhay mo, maganda ang impact ng buhay mo, maganda ang dating nagniningning ang Panginoon sa iyo pag dekalidad na asin na meron ka. Alam niyo po, habang ako po ay nag-aaral nito, una po, ang dami pong word na bumabato sa isip ko, pero nung una sabi ko, ang daming word, pero ano bang word talaga dapat ang aking dadalhin, Lord, sabi mo na. Nung nirepeat ko, may nireveal sa akin ng Lord, tapos nag-aantay ako ng confirmation. Habang nag-aantay ako ng confirmation, nireview ko yung ordination ng last week. May binanggit ko si Pastors na parang
hindi parang, excuse me sa word na parang kasi hindi ako sigurado. May binanggit siya na word na you become the light in the salt of confirmation. Sabi ko, ito yung dadaling kong word. Kasi ang daming bumabato, ang daming word eh. Pero sabi ko, hindi Lord, meron ka talagang word na pinapadala ngayong gabi na yun. So sabi nga, maaaring matabang. Pag matabang yung meron kang asin is possible na may kulang pa sa sarili mo na dapat patuloy po natin i-apply ang salita ng Panginoon. Patuloy po natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Kasi hindi pwede na ang Panginoon ang lalapit sa'yo. We need to, kailangan natin magpa-baby sa Lord, kailangan natin magpa-baby sa Holy Spirit. Kailangan natin magpa-baby palagi. Kailangan natin ilapit yung sarili natin sa Panginoon para maging magandang impact po tayo ng asin sa ibang tao. So, be aware po kung pakiramdam mo po, hindi ka na po nagiging magandang influence sa ibang tao. Hindi ka na po nagiging magandang light sa ibang tao kasi parang may mali na po sa ating pagiging Kristiyano. Ang gusto po natin, ang gusto po ng Lord is maging salt and light for others po tayo. Maging dekalidad na liwanag. Pangalawa po, do everything in love. Yung passion mo, yung pagluluto mo, wag mo namang maaalatan. Baka mamaya sabi ni Sister Joanne, magandang asin dapat daw. So wag naman yung gano'n, naaalatan mo naman. Hindi naman gano'n, baka mamaya. Sabi ni Sister Joanne, dekalidad daw ng asin, maalatan nga. Para mas maalat daw ako. Dapat malaman ko sa sarili ko na maalat ako. So ibang meaning na, ibang interpret na na. So do everything with love and passion. So sa music, kung yan ang passion mo, magdingning ka, maging shine ka. We shine for Jesus. No? Magliwanag tayo sa pamamagitan ng with love and passion. Kahit nagwawalis ka lang dyan, kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, nagniningning, nagsishine ang buhay mo, na itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Do everything with love. So, kahit sa kanya-kanya nating accommodation, do everything with love and compassion. Hindi pwedeng dito ka lang magaling. Hindi pwedeng dito ka lang masipag. Dapat dito at sa labas ng simbahan, mabait ka, masipag ka, nagniningning ka, nagliliwanag ka, nagiging magandang dekalidad tayo na asin sa loob at labas ng iglesia. Hindi pwedeng dito ka lang magaling. Dapat sa loob at labas magaling, mabait po tayo. Amen po ba? So, dapat, alam niyo po, iniisip ko, paano kaya, mas maganda kaya isabi ko sa sarili ko nung nakaraan. Mas magandang isipin na palagi akong nasa loob ng simbahan para masipag ako. Bakit kaya ganun, no? Isipin mo kaya palaging nasa loob ka ng simbahan para palagi kang mabait at masipag. Parang napaka-holy mo kasi pag nasa loob ng simbahan. Pero pag nasa labas ka na ng simbahan, hindi ka na holy. Bakit kaya hindi natin palaging isipin na nasa loob tayo ng simbahan? Para palagi tayong mabait, palagi tayong holy, para palagi tayong gumagawa ng tama. Kasi pag nasa labas ka na ng simbahan, hindi mo na ginagawa yung tama. Pero bakit pag nasa loob ka ng simbahan, napaka-holy mo, ginagawa mo lahat ng tama. So isipin kaya natin, palagi ako nasa loob ng simbahan, kahit hindi, literal. Dahil nagagawa mo yung tama to shine for Jesus. So, mas maganda po na ginagawa po natin yung passion natin na wala pong nakatingin. Alam mo po, mas tested po ng Panginoon kasi nakikita po ng Panginoon ang ginagawa po natin. Mas tested and proven na ginagawa mo nang wala nakakita pero nakikita ng Ama sa langit. So, be kind to others, even to the animals. Yan po. Be kind to others, animals, and environment. Always. Hindi isang araw, hindi kalahating araw, kundi always po tayong magiging mabuti sa iba, sa hayop at sa environment. Choose to be kind always. Yes, iba-iba naman ang level ng kabaitan ng tao. Iba-iba ang level. May mga 99%, may isa iba 50%, pero naniniwala po ako na generally lahat po ng tao mabait. Lahat po ng tao mabait. Hindi po ako naniniwala kasi may naririnig kami minsan na, ay hindi mabait yan. Alam niyo po agad ang sinasagot ko pag nakakarinig ako ng ganyan. Lahat po ng tao pinanganak na mabait. Iba-ibang level lamang po ang pagiging mabait ng isang tao. Nakikita yan ng taong mga nakapaligid sa'yo. If you are kind to
others. Sabi niya, bakit ang bait-bait mo? Ang galing-galing naman ng Panginoon sa buhay mo. So, naitataas ang Panginoon sa kalagitnaan. Bakit naman ang sipag-sipag mo? Bakit naman ang galing-galing mo? Glory to God, Panginoon. So, mapagmahal tayo sa hayop, maging mapagmahal tayo sa ating kapwa, maging mabait tayo, be kind always. So, sa environment, maging mapagmahal din po tayo. So, minsan kasi, dumadaan kay yung halaman na nanahimik, pipitasin mo, sisipain mo, wala namang ginagawa yung halaman. So, pipitasin mo, be kind. Kahit sa environment po, be kind. Kahit in a simple ways po, may basura po tayo, itapon po natin sa ating bulsa. Be kind to environment din po. Nakikita po yan ng Panginoon. Kasi ang Lord po, tayo po ang mga ambassador, tayo po ang tagaingat yaman ng ating mundo. Dapat ingatan din po natin ang ating environment. Be kind to plants and animals. So, sabi ko nga kanina, don't let yourself nawawala ang ating liwanag at dekalidad na asin. Magtuloy tayo magdinig sa salita ng Panginoon. And lastly, huwag nating hayaan na mawala ang lasa ng asin na meron po tayo. Patuloy natin panatilihin dekalidad ang ating sarili by what way po? Reading the Word of God. Make time po tayo. Magkaroon po tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kahit sa umaga po, isang verses lang po, malaki na pong tulong yon. Maging daily devotion po natin para manatiling dekalidad ang asin at liwanag sa ating buhay. Listening to the preaching. Makinig po tayo ng mga preaching, fellowshipping, and attending the Friday service. Napakahalaga po yun. Especially po, and always examine ourselves po. And examine po natin ang laman ng ating puso at iwasan ang mga bagay na hindi maganda sa atin. Kung alam po natin na mali, huwag na po natin i-apply sa ating buhay. Kung alam po natin na mali, huwag na po natin gawin. Because we are called to be the salt and the light of this world. So, the very purpose of this po is para po mabigyan ng papuri ang ating Panginoon na nasa langit. Next slide po yung PJ. Meron pa ba? Ito po. Yung pinakalas po na nag-ano po sa akin na habang ako po ay nag-aaral. If we are going to fulfill our mission, we have to know who we are. Dapat alam natin kung sino po talaga tayo sa harapan ng Panginoon. At lalong-lalo na sa Lord. Dapat alam po natin ang ating sarili sa harapan po din ng mga tao. We know our stand sa Panginoon po. And pangalawa, why we are here. Dapat alam natin ang purpose natin as we are the salt and the light of this world. So, we are going where we are going. Kahit saan man tayo mapunta, we know our very purpose in this world to glorify Jesus and to glorify the Father in heaven. It doesn't matter if anyone appreciates us or not. Hindi po importante ang comments o ang papuri ng ibang tao. Ang pinakamaganda at pinakamainam po na comment ay na marinig mo ang comment ng Panginoon sa buhay mo. Hindi po importante na magustuhan ka o i-like po yung post mo. Importante po na glorify po ang Panginoon. Minsan po kasi nami-misinterpret ng mga kapatiran, lalo na din po sa iba na pag nagpo-post ka ng Word of God sa Facebook, hindi po nila like or share. It's okay. Hindi mo naman pinost yan para i-like ng ibang tao. Hindi mo naman pinost yan para makagain ka ng mga 100 likes, everything, etc. etc. Ang very purpose mo niya is mag-glorify ang Panginoon sa Facebook mo. Amen po ba? Iba kasi parang ang isip nila, kailangan magpo-post ako para ma-appreciate ako ng tao. No, hindi po ganun. Kailangan gagawin ko to sa simbahan para ma-appreciate ako ng ibang tao. Hindi po. So, hindi po importante na ma-appreciate po tayo ng ibang, importante po isipin natin ang isip po ng Panginoon sa atin. Panatilihin po natin ang dekalidad na asin at liwanag po sa ating buhay as we continue our life this 2024. God bless po and patuloy po tayo sa ating panalangin ngayong gabi. God bless everyone. Miss ko na mag-question. Inarabis ako na. Question po. Yung pong salt and light, sabi po doon ay yung ating bunga, yung ating buhay.
Paano mo i-explain na, halimbawa, kung ang buhay ng isang Kristiyano napakabuti, napakaganda, talaga naman napakaganda example niya. But ang doktrina po niya ay hindi po maayon sa doktrina ng ating Panginoon. How can you say? Ang doktrina ng Panginoon? Halimbawa, alam naman natin na in Doctrine of Christ, na yung turo niya sa mo, lihis-lihis, hindi tumatama talaga. So, can we consider that guy is a salt and light? As human, pas yung Halimbawa ako. Okay. Marami na ganda ng pinapakita ko example throughout my life. Pero the way na nagtuturo ako, somehow, sala, hindi talaga Doctrine of Christ. Ngayon ang question na I am a salt and light? Yes. Why? Kasi nakikita sa buhay mo yung pagiging positibo, no? Positibo mo. And then, nagiging good influencer ka po sa ibang tao. I think yes. How about yung doctrine na mali? Doctrine na mali.